Good morning mga kabrigadang Pinoy Survivor. Ito ulit ako. Happy Monday na. Umaga na, mag-alas 3. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagpakinig at pagpanood, sa walang sawang pag-like at share at yung isa rin, walang sawang pag-dislike. So, okay lang. Basta like kayo ng like, masasapawan yung dislike. So, I hope everyone is okay. Katatapos lang ng ating weekend. Week 36 na, if I remember right. Week 36 na ako ng Matikas Challenge. What is Matikas Challenge? Pakunti-kunti, linggo-linggo, you just buy extra. Extra na pagkain, bigas. Wag na ngayon, wag mo ng bigas. Postpone muna ako sa bigas eh. Ano lang, malpe. Tapos na delata at saka tubig. Yung critical na tatlo na yan. Bigas, tubig, delata. And delata, bahala kayo kung ano yung gusto nyo, preference nyo. Akin, sardinas sa corned beef, mga ganon, meatloaf, fish, halo-halo na. Hindi pa ako nag-venture sa yung mga veggies, hindi pa kasi madali naman masira yan. So, ang nahabol ko yung medyo matagal pa yung shelf life. So, yung mga nabibili ko ngayon, nasa ano na eh, May 2026 thereabouts. So matagal, di ba? So once I get the once I finish the Matikas challenge of 83 weeks of konti-konti in my own pace, in my own little way, konti-konti, it becomes a habit na. And then kakainin lang namin yung yung may expire kasi hindi naman one time big time expired lahat yon. Staggered din kasi staggered yung pag-prepare mo. The thing is kung merong maging sakunang nangyari, nagka-gera man o nagka-climate change o nagkaroon ng disruption, walang security sa pagkain o kaya nagkaroon ng lindol o whatever na sakuna na sinasabi naman sa Bible natin na meron talaga, it's just a matter of time. So, I will not wait na dumating yung mga events na yon para poproblemahin ko. I want it out of the way. I want it out of my head. That's why, pakonti-konti, dahil sa naniniwala ako dun sa prophecy, naghahanda ako. Hindi yung tipong gagawa ako ng bunker or whatever. Hindi naman. Exage naman yon. Okay na yun sa bahay lang. Tapos na basta defendable yung bahay ninyo. Kung gusto niyo maglipat kayo ng in my earlier video, sinasabi ko, patrol base, home base to, tapos noon may patrol base somewhere sa high ground, okay lang sa inyo kung meron kayong farm o whatever na location. Pero magastos din kasi to and from, tapos noon maintenance, may tao kayo ilalagay doon. So ako, inisip ko pa lang as it happens, no? Basta malaga na nakahanda yung amin na supply, good for 3 years. So malayo pa yung bubunuin ko, nasa week 36 pa lang ako. Ngayon, kung di kayo nagmamatikas challenge, I would suggestion lang naman, ay magmatikas challenge na rin kayo. Para hindi kayo ma-eat bulaga. Pagka nabulaga kayo, bigla kagaya nangyari sa atin sa COVID, naranasan nyo yung walang mabili sa grocery, ligo lang natitira nun eh. Nagkaroon ng issue sa ligo, walang gustong bumili, no? Ang tao nga wala na nga makain pride pa no sa kahit walang matitira tissue, tissue paper tsaka alcohol naubos, pati mga delata, pati noodles, walang natitira ubos and I was in the farm at that time somewhere in the north, tapos noon talagang naranasan ko yung wala kaming mabili. Tapos yung meron mang mabili, mahal pa. Kaya nga nauwi kami sa hunting, nauwi sa whatever na makain dun sa ground, mga root crops, kain-kain. Kasi kahit may pera ka, wala kang mabili. Kung meron man, mahal. So, iwas lang sa ganong pangyayari habang may time pa. So, tingin ko from 2023 to 2025 thereabouts hanggang 2027, God willing na hindi pa nagkakagulo,
well, you are ready because all it takes is 83 weeks sa tingin ko for you to able to store in your own pace, in your own budget, yung ganung karaming pagkain na good for 3 years. 3 years. So ang isang tao kailangan mo ng 2 kaban sa isang taon. So in our case, kung 3 kami sa bahay, kasama yung mga dogs na, kailangan namin ng 18 kabans, no? So by the time na makapag-imbak ka ng 18 kabans na safely na in-store, madali naman yun. You just find out kung paano. Hindi ko na kinakailangan isa-isa sa inyo yung detalye. Madali naman yun. Hindi masira kagad ng bigas. You pack them individually para pagka nagkaroon ng contamination, yung secluded yung may buffer, no? And then you store nyo in a good place na hindi maamag o what na Ganun din yung delata, hindi mabasa. Tapos huwag kayong bibili ng mga mayupi kasi wala na yon. Ganun lang. And then yung probably yung power ninyo, energy, yung pagluto. So meron kayong extra gas, pero kung fire hazard yon, mas naniniwala ako doon sa mga butane. Meron kang isang kalan. Ang kailangan namin is mga for 3 years, mga 600. Tinesting ko na 600 na pieces. Ang isa nun is about 60 eh. So you can just imagine that would amount to about 36,000, no? Pero again, expiration, shelf life, yun yung number 1 consideration. Staggered yung pagbili. Dahil naman nabibili. So kunyaring nag-run out ng gasol at walang mabili at sobrang mahal na ng LPG. Kasi nga kasama yun sa maapektuhan ng whatever na upheavals, whatever na gulo mangyayari or mga natural disasters o man-made disasters, meron kang supply ng lulutuin. Kanin lang naman ang lulutuin. So tinesting ko, ang kailangan namin na sa isang linggo is about, sa isang buwan is about 4. Mga ganon. 4 times 12, tama ba yung 4 times 12, 48. Tama, 48 times 3. Mali. Mali. 4 sa isang linggo. Yun, times 52. Kaya abot ng 600, mga ganon, thereabouts. So, pakunti-kunti, pagka nabusa kami ng gasol, nagagamit namin yung butane. So, malaking bagay, di ba? And yung iba pang mga abubot na pwede nyong ipunin, pero priority pagkain. You can do away with everything, you can do away. Tapos yung ilaw, solar. Kung wala mang kuryente at nag-shutdown, in-shut-down na in-check ang power grid natin kasi they own it they own part of it. So sabotahin tayo, wala nang power, walang kuryente, at least meron ka solar. Very important, diba? Hindi naman titigil na yung araw na kaka-shine So kung meron kang solar na lights na ilan, i-compute nyo kung ilan na kailangan nyo, bili lang kayo sa sa mga online, shopping online, buy one take one, mga ganon. And then you're good to go. Marami, So you will be the one to decide what you want to prepare for, what you want to make imbak, matter of pacing. Kaya kung ginawang 83-week challenge is just a fun, na I'm PMA 83, ko sa 83, okay na, 83 weeks. Kinompute ko, okay na to. Kung kailangan ko ng 1,000 mahigit na delata, pa 20-20 sa 80, okay na yun, 1,600, sobra-sobra na, di ba? Kung pa 10-10 sa 83, 800. So, between 10 to 20 na delata extra every week. Kung hindi ako makabili, nung week na to, 5 lang nabili ko, sa susunod, Google Payhin ko. Pero, yung yung pacing ng expiration, yung best before, di ba? Pero kahit nag-expired na, you can still eat it basta hindi yupi yung delata, hindi kinakalawang. So,
Minsan isip ko, mag-ano rin ako, mag-store ako ng mga nata de coco. Namili pa, no? Pasosi pa nga, no? Nata de coco, mga oatmeal, di ba? Pero sa huli na yon. Kasi basta mahalaga sa akin is yung what will sustain us. Dahil sa ako'y isang scout ranger, ex na military man, dahil sa ako isang scout ranger, pwede na kami sa Skyflex at saka sa Delata, isang kain, 7 tao, isang sardinas, 5 Skyflex, no? 5, minsan 3 pagka nagtitipid at long range of patrol. Kulang yung ano namin, ayaw naman namin magdala ng sobrang dami. Sometimes we first harvest what is harvestable sa gubat, and we live off the land para ma-conserve yung aming supply so that we can extend ourselves, lalo na pagka sinabing magre-resupply tapos hindi nyo makuha yung resupply. You're in deep shit pagka ganon. That's why it's better na you're always prepared. Yun lang naman ang punto eh. Ngayon yung ayaw maniwala, go ahead! Yun lang naman, walang pilitan. Pero yung naniniwala, good for you. Good for you. Because when the time comes when you have to, when government, a one world government has to regulate all the supply, especially food supply for 8 billion people, na kahit mamatay yung 2 billion na sinasabi na 1/4 of the population will die, that's 2 billion of 8 billion, so may 6 billion na matitira who will still compete for the food and whatever na goods and ang hirap pumunta sa ganong lugar na hindi kayo handa, di ba? Hirap nun. Kaya nga ako kapag konti-konti building up our supplies na magkaroon kami ng confidence at we can say, okay, hindi namin kailangan yan. Sige, manonood lang kami sa TV, tingnan namin developments. If you want, you can stock up on firearms and then gagayahin nyo sa road rage. Si Gonzales. Sige, walang yun. Pagka napapanood ko yung video niya, nakakainis eh. Nakakainit ng ulo talaga. Ngayon siya pa yung victim eh, no? Victim card. Pak! Victim card. Meron pa panyo, no? Ganun pa siya eh, no? Bakit hindi ko siya kakasahan? Natakot ako eh. Kasi nakita ko yung mata niya eh. Flaming red na mukhang aanuhin ako eh. Gago ka pala eh. Binatukan mo yung tao eh. Buti nga walang ice pick yung tao, hindi nasaksak eh. Kahit kasama ng baril, mali naman yung position mo eh. Nangyaba. Tapos matanda kasi ako, kagagaling ko lang ng atake sa puso. Senior ako. Matanda ako. Tapos syempre, ba't ka bumaba sa kotse, si Raulo? Tumawag ka na lang ng polis, total ex-polis ka, tumawag ka ng polis. At saka doon sa mga kapwa nating kababayan, pagka may ganyan, cool lang kayo, walang init ng ulo, huwag kayong matapang at may baril kayo. Yun yung sinasabi ko sa ibang vlogs eh. Nakakatapang ang baril. Matapang ka. Ako nga walang baril, matapang pa eh. wala akong dalang baril, nakipaghamunan pa ako eh. Kasi kala ko may baril ako. Pag ganyan ko, walang baril. Paano yun? Nakipaghamunan ako sa pulis na 5. Full pack sila. 45, tatlong 45, Armalite dito, Armalite doon. Paano ko yun? Watch the vlog na lang. Okay, so, hinay-hinay lang. Ngayon, kita nyo, delikado ngayon si Expo. Delikado siya. Si AKA Dagok Kasa. Delikado siya. Mamaya, atakin sa puso yan. Pero sa tingin ko, ano yun? There's something wrong dun sa interview ni Anthony Taberna, yung response niya, He was saying na meron siyang naatake siya sa puso, na senior siya, may maintenance, hirapan siya sa pagbili ng maintenance, binubuhay niya yung pamilya niya, bla bla bla. Paawa epek eh. Pero hindi consistent dun sa kinilos niya dun sa road rage.
Kasi yung galit niya nakita nyo? Yung ba yung marka ng may atake sa puso? Sana inatake na siya dun eh. Inatake na siya ng yung ganong klase, grabe, you can build up that kind of ng gigil, yung galit, tapos kasa-kasa kang ganyan, sira ulo. Tapos yung sasabihin niya, may sakit siya sa puso, senior citizen siya, tapos yung kalaban niya, akma siyang lulusubin siya. Eh gago, binatukan mo eh, hinampas mo sa ulo ng pagkalakas-lakas eh. Oh, tapos hindi natin nakita yung mga ano, yung previous na mga pangyayari kasi merong pinag-ugatan niya ang galit ko. Hinampas yung sasakyan ko, somewhere there pa sa Blumentritt, etc. etc. And then sinasabi mo na meron akong video dun sa sa QCPD, meron akong CCTV na ganito, ganyan. Ba't hindi mo pakita yung CCTV dun sa unang pinangyarihan at makita namin kung anyway, the Senate will do that, no? The Senate will do that. I do hope na makita lahat ng CCTV. Yung buong stretch na yon, nung pinagmulan niya, And, granting na barumbado itong si Cyclist Alan, that does not give you the right, the exclusive right, na hampasin mo sa ulo, harangin mo ng kotse mo na muna, harangin mo ng kotse mong ganyan, na halos matumba yung tao. Highway yan ha, EDSA yan ha. EDSA. Sa Quezon Boulevard. Daanan ng masasakay. Kung natumbay, nasa gasaan yung tao. O, paano? Pinangharang mo yung sasakyan mo. Tapos, ikaw pa yung mga hampasin din kakasama ng baril na may sakit ka ng puso. May disconnect do sa kwento mo. You're trying to change the story to make it appear si Cyclist Alan ang balasubas. Ikaw ang balasubas. Pati buong PNP nadadamay dahil sa iyo eh. O tapos itong PNP na sa Iloilo. Pinasok yung bahay ng sundalo na ex na sundalo. O sundalo na walang warrant of search warrant. Imagine that, sorry walang warrant, search warrant. Anong klase yan? So, kung titignan yung pattern, yung involvement ng mga PNP, something's wrong sa ating system, no? Something's wrong with the organization. Probably in the recruitment, in the training, in the value system, no? Something is definitely wrong. And something must be done about it. Okay, cooking by Sumaya. Cooking by Sumaya. Okay, hello. Good day. Thank you for watching Cooking by Sumaya. You also watch Cooking by Sumaya. Thank you for the greetings and good morning. User Oscar Uniform November Hotel Whiskey. Okay, hanggang doon na lang ako. Mabay. Sir Dado, nagkakainitan na ang Taiwan at China, pati India at China. Oo, sa magiging gulo na ito, sa new 10 dash line ng China, timing is everything. Bayaan muna natin maggera sila. Pagdurog na sila at saka tayo pumasok. Sana ganun nga, user eh. Ang problem natin, may mutual defense treaty tayo. And hanggang hindi natin ina-abrogate yung mutual defense treaty na yan, which was somehow enhanced this year, nung May 3, 2023, it was enhanced to define it further, to make it attuned with the changing times, which is now in present. Yung mutual defense treaty, sinasabi, we will defend each other in case there is an armed attack. Okay? Tapos, sabi rin ni user, Sir Dado, magaling na manipulator si XPO1. Mga batang polis nagagamit din niya at maniwala sa inaapi siya.
kabaro kasi. Si General Torre, na-convince niya na samahan siya sa press con, yung napipilitang mag-resign, nadamay pa. Napilitang mag-resign at nadamay pa. Si General Torre, no? Inamin naman ni General Torre na na looking back, well, he also agrees that he could have done better. Nasira tuloy impeccable service record niya. Yeah, baka na depende pero kung maganda naman yung service record mo, it will go away. Example, General Bob Bacaro. Time niya nung namatay si Dormitorio sa PMA. Bob Bacaro, siya yung Commandant of Cadets. Di ba? May namatay sa PMA, si Cadet Dormitorio. No amount, Chief of Staff. Because ganun talaga. Ang it doesn't, yung all those years ng service mo, hindi mawawala lahat yon dahil sa isa lang na kasalanan na command responsibility. Sometimes shit happens na you will get retired. Na case of Babacaro, sinwerte siya, naging Chief of Staff siya. Di ba? Until the time na pinalitan siya ulit ni Secretary kalimutan ko yung pangalan. Naging Secretary on Presidential Advisor for West Philippine Sea. Di ba? Grabe. Sino yun? Pangalan nito, Centino. Na-senior ako dun Hanggang hindi ko nadidinig yung advice ni General Centino. General Centino, magsalita ka naman. Kung ano advice mo. What will be the Philippines' reaction to the 10-dash line ek-ek ng China? Okay. Unahan na kita. Ako may bibigay ako ng advice. Na unsolicited advice. Hindi ako expert. Practical lang ako. Ano nga ba magandang gawin ng Pilipinas? Mag-armas pa tayo? More aircrafts, more fighter jets, mga F-16, F-22, di ba? More training, more interoperability ng mga ek-ek na yan, balikatan, etc. More exercises, more freedom of navigation patrols, di ba? More frigates, more ships, di ba? Mga gano'n, no? Pero will that solve the problem? No. Unless we change our attitude of predictability, it will continue to happen. Ever since noon hanggang ngayon, titignan nyo, iisa lang ang ating reaksyon. Isa yun. Hindi, marami ang reaksyon natin. Isa lang, nilaser kami, ay, narang kami. Muntik na kaming tamahan. Muntik na kaming mabangga. Yung resupply namin, hindi natuloy. Hinarang kami winoter cannon kami. Pero nag-improve tayo kasi nagkaroon na ng drone shot, nakita ng buong mundo, kaya ang daming kumakampi sa atin. Very good, Coast Guard. But it will continue to happen. At yung pinaka-glaring na predictable reaction natin, diplomatic protest. Ilan na? 450 something, 55. Simula nung 2020. Galing paramihan to. Yung 400 yata, kada isang diplomatic protest sa dulo, may award na ilang hektarya, di ba? So pagka nagkaroon ng gera, na-defeat yung China, hati-hati kasama, malaking chunk yung sa Pilipinas kasi kasi tayo mas marami tayong diplomatic protest Yung Taiwan, kukunin niyan lahat ng beachfront ng China. Di ba? Tapos tayo, kahit doon na lang tayo sa kung saan may langis, doon tayo. Atin yun. Party-party na lang yung China. Seriously, nasabi ko kanina yung yung May 3, meron ako dito, nung May 3, may fact sheet na ginawa.
fact, F-A-C-T, not F-U, ek. Fact sheet ng US Philippines Mutual Defense, Bilateral Defense Guidelines. O, di ba? On May 3, 2023, galing to sa Department of Defense, Secretary Defense Lloyd Austin III and the Philippine Secretary of Department of National Defense, acting Carlito Galvez at the time, hindi pa kasi si Gibo established the Bilateral Defense Guidelines to modernize alliance cooperation in service of the U.S. and the Philippines. Shared vision for a free and open Indo-Pacific region. Okay, so blah 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 blah. So the guidelines reaffirm that an armed attack in the Pacific, including anywhere in the South China Sea on either of their public vessels, aircraft, and armed forces, which includes their coast guards. Yun dalagdag ni-specify, which include their coast guards. Dati kasi armed attack na sa military pero ngayon, which includes their coast guard. Dinagdag yun. Would invoke mutual defense commitments under Articles 4 and 5 of the 1951 U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty. Sorry kung matulin ako under time pressure. Recognizing that threats may arise in several domains, including land, sea, air, space, and cyberspace. Dinagdag yung space at saka cyberspace. Kasi dati, land, air, sea. Ngayon, dinagdag yung space and cyberspace because a war now, World War III, will start in space. And probably cyberspace pa nga. Doon mauna. Tirahan sa computer system, malware, virus, para hindi mo ma-access yung iyong defense na mga program mo. At doon sa space naman, tirahan ng iyong mga mata, which is yung mga geosynchronous orbit na mga satellite mo, mga defense satellites mo na marami. Marami US, marami rin ng China, marami ng Russia. So, okay, na-update, di ba? Na-update yung Okay, recognizing the threats may arise, okay. And take the form of asymmetric, hybrid, and irregular warfare and gray zone tactics. Gray zone tactics. The guidelines chart a way forward to build interoperability. Yan yung laging nadidinig natin sa mga tao, sa mga high-polluting na mga nakaposisyon, interoperability in both conventional and non-conventional domains. So, yung guidelines, bullet points, reaffirm the U.S.-Philippines Mutual Defense Treaties enduring relevance in addressing both current and emerging threats. Kasi nga, 1951 na yun, lumipas na yung panahon, marami ng changes, so, ina-adapt yung yung nag-fit sa atin ngayon. Foster a common understanding of roles, missions, and capabilities. It is the role ng Philippines ngayon to provide the US yung ating mga bases at to develop our armed forces para hindi lang naman yung armed forces nilang aasahan. Pero dapat ang armed forces natin, isipin nyo yung reservists natin. Kasi tayo yung magpo-proxy Kailan ba lumaban na yung Amerikano? Mapoproxy tayo. Kita mo nga, Ukraine Nagpadala lang sila ng ilang special forces, 12 o 100. Hindi natin alam, secret ng mga special forces. Tapos nun, sila yung nagte-train and then pinalaban nila yung Ukrainians, kalahating milyon. O, patay lahat. Hanggang ngayon, nandun pa rin yung gera, giba-giba yung Ukraine. Dito ngayon sa Asia, uy, mukhang tayo yun Tayo yung mapoproxy. Are we ready? Kaya defense officials, armed forces, you start looking forward. Not really in the far away na forward It can happen 3 years from now. Kaya nga ako 3 years yung pinaghahandaan ko di ba? It can happen anytime between 2025 to 2027. Where China, according to intelligence reports,
by the CIA, Mossad, Japanese, lahat ng intelligence agencies. Satellite na eavesdropping, etc. etc. China will be able to ready to take on the US by 2027. Wow, 2023, 2027. According to the Americans, they might be going to war with China by 2025. Well, lapit na nun ah. Kaya matigas challenge. So, ano to dapat yung role nga natin, kung kino-consider nyo itong role nato, missions natin, capabilities, na may framework of alliance, kung magkagulo man US-America at yung Mutual Defense Treaty, makikick off talaga yan eh. Handa ba tayo lumaban? With all these frigates, submarine pa na nag-acquire tayo, yung mga kanyon, mga missile, at mga fighter jets, mga missiles, no? Sinabi ko na, is that enough? Ang labanan nato, no matter how high-tech, no, just like in any other war, it will boil down to mano a mano. Mano a mano. So, kailangan handaan natin yung ating armed forces physically, yung mga tao natin at saka yung mga reservists natin. Yun yung ano doon, mahalaga doon. Iniisip natin yung mga mga equipment na high-tech, pero isipin nyo rin yung survival chance ng ating mga Pilipino na magiging bala sa kanyon, bala sa gera. Bigyan natin ng fighting chance. Okay. So, guide priority areas of defense cooperation to address both conventional and unconventional security challenges of shared concern. Drive unity effort across all areas of bilateral security and defense cooperation to sustain focus on principal regional security concerns. The guidelines identify multiple lines of effort to advance these objectives, including the following: modernize defense capabilities, coordinate closely on the Philippines' defense modernization, including through the completion of a security sector assistance roadmap to identify priority defense platforms. Okay. Sinabi naman lahat, dinefine expand investments in non-material defense capability building, including through education and training exchanges, exercises, and operational abilities. Prioritize the procurement of interoperable defense platforms. Okay. So, in short, meron pa sila sinabi dito na nuclear, biological eh. Na parang talagang magkaka-nuclear war, di ba? So, kung nag-ano na rin tayo, ang punto ko, kung in-enhance natin yung, minodernize natin, o kaya in-upgrade natin yung Mutual Defense Treaty para ma-fine-tune siya to address the changing times and the current situation, hindi ba natin naisip? Tanong ko lang, mga sir, mga nasa posisyon, kayo na rin lang nandyan, armed attack, sana dinagdagan ninyo, and or hostile aggression. Kung ang purpose ninyo ay matapos yung ginagawa na in-check na pambubuli na yan, o ma-put in check yung kanyang in-check in-check kasi. So, you put in check yung kanyang expansionism. Di ba? How will you do that? What are they doing now? So, if I were the one, ang gagawin ko, bago itong mga statement nato at bullet points nato na nice to hear, pero sisimulan ko dun sa armed attack, yung Article 4, Article 5, armed attack. Dadagdagan ko, kasi ang dami yung dinagdag, kasi sinabi ninyo, Pacific and South China Sea. Kung dinedefine nyo rin, dati kasi yung Mutual Defense Treaty, Pacific. Uy, parang di kasama dyan South China Sea. Biglang inayos ngayon nung May 2023. That it included now
including South China Sea, because nandun yung flashpoint. So pagka technicality, mutual defense, wala naman dyan yung hindi naman dyan yung China O kaninong idea ilagay yung South China Sea? Sa Pilipinas? O sa Amerikano? Ewan ko sa inyo. Pero ang punto is kung babaguhin nyo na yung scope ng Mutual Defense Treaty to evolve it to current times, ba't hindi nyo na dinagdagan din yung armed attack, nilagyan nyo ng end or hostile aggression. Period. Hostile aggression is hereby defined to include but not limited to A. Incursion on sovereign waters and territory. Unlawful fishing or yung pagkuha ng natural resources. Unlawful. Hindi nagpaalam Bastos Water cannoning, lasering, mga ganyan. Yung pangaharang, diba? Dangerous maneuvers. Sana, nasabi ko na yan sa vlog ko panoorin nyo na lang. Basta, dinefine pa. But this does not prevent both parties with the capacity or capability or the option to agree on what is the basis of an armed attack and or hostile aggression. So pag sinabi ng Pilipinas at ng Amerikano na yung ginagawa mo hostile aggression, yari ka, mutual defense, gera na tayo. Kung gusto ninyong tumigil yung China, Pilipinas, kung gusto ninyong tumigil ang China sa ginagawa niyang ganyan, kasi lagi tayo 455 going 500 na mga reklama. Kindly, just discuss it with the Americans, Total wala kayong balak na itigil yung Mutual Defense Treaty na yan. Ngayon yung titigil. Kasi magiging magnet nga yan Naglagay tayo ng additional, pinayagan na natin sa 9 bases sila. Ngayon, gagastos sila ng 100 million. Nirarally ngayon. Naglalagay pa ng mga equipment. Naglalagay na ng mga panggera na. Tapos tayo, hindi tayo nagte-train ng mga reservists natin. Tapos tayo, okay, thank you. Tapos makikita mo sa mga vlog na, ayan na, nagulat na ang buong mundo, dumating na ang mga barkong panggera ng Amerikano, ng Pilipinas. Meron ng submarine, meron ng ganito, may mga jet na. Ay, nako, guys. And even the vloggers, you do not understand what's happening. These are all, wala yan. Because mayayari tayo, one day, ubus lahat yan. Pero training our reservists will make the difference. We will survive. 400 million, padala mo dito, ubus yan sa ating 40 million. Yung buong Chinese population, ubus yan sa ating 40 million na reservists. Wala pa dyan yung mga babae natin nalalaban. Lalaban din, magigirilyera. Mga, Jega Silang ba yan? Yung asawa ni Diego Silang. Wala sila, mga babae na papatay din. Wala, mga reservists natin panay Ay, nako, wala pa dyan yung mga senior, wala pa kami dyan. Ako, I'm thinking na parami na lang ng kakatayin Pero, abangan, baka mamaya isang madulas lang lalabas ka, pulpak nadulas ka, tumama yung ulo mo sa sahig. Patay. Dami-dami kasing bit-bit na bala tsaka baril May mga ganon pulpak kompletong formatic tapos nun na vehicular accident patay.
Tapos, meron dyan, sandamakal yung medalya no? Para siguro si, sandamakal yung medalya Tapos yun, naatake sa puso, patay. Meron dyan, tumawid lang ng kalsada, patay. O, di ba? So, going back. Ang sagot natin, Mr. General Anyo, General Browner, Secretary Gibo, President BBM, dapat ang sagot natin sa 10-dash line na yan, we talk it over again with the Americans sa Mutual Defense Treaty. Kung wala talaga kayong balak na cancelahin yan, abrogate yan, lubos-lubosin natin. You add those words. Armed aggression, Article 5, 4 and 5, are armed aggression and or hostile aggression, armed attack and or hostile aggression. Tapos may addendum, hostile aggression herein defined as follows. Boom, 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 boom. Yun yung talagang nangyayari ngayon. So, pagka ginawa ninyo yan in check at pagka pinablish yan sa makita ng buong mundo, sige, tignan nga natin kung gagawin nyo pa yung ginagawa nyo ngayon. Water cannon, laser, nangaharang kayo. Tapos sasabihin nyo, teritoryo namin, nandyan lahat ng barko ninyo. Dinedefine ng UNCLOS, dinedefine ng arbitral ruling kung hanggang saan tayo, yung teritoryo. Kung saan tayo may sovereign rights, kung saan yung ating EEC. And then may Philippine laws tayo. Pagka pwedeng kang sipain kayo ng Pilipinas anytime. In-check, pwede kayong sipain anytime because you are intruding in our sovereign waters. You are illegally fishing in our waters. At saka tinatakot niyo pa yung farmers natin. That triggers the mutual defense. Dinagdag nyo lang yung armed attack and hostile aggression. No? Gusto nyo, huwag nyo na i-define yung hostile aggression. Bahala na kami, mag-define. as long as both parties agree that such an act committed is considered hostile aggression. Wow, ang lawak nun. Tignan natin sino matakot. Because China is not ready for war now. Sila naman ang matakot. Tayo, we're not ready for war also. Because we're so stupid not to see what's happening. I'm not an expert, pero I know that we will, sa kangkungan tayo pupulutin pagka nagkagulo ngayon. Sa kangkungan talaga tayo. Maraming mamamatay na Pilipino. But we will endure, we will, resilient tayo But ang ayoko, maraming mamamatay, maraming masasayang na buhay. Kaya nga sa akin, gusto ko, kung ganyan na rin lang, sige, lubos-lubosin natin. Simple Nag-agree yung both parties na idagdag ang South China Sea to include South China Sea, Pacific and South China Sea. But hindi, ang dami yung dinagdag. Pati nuclear, cyberspace, space, lahat ng ek-ek dinagdag ninyo. Sana nilagay nyo na lang end hostile, end or hostile aggression. And then, ito yung kasali sa hostile aggression, but not limited to. Because meron kaming hindi pa nakikita over the years, baka meron pang sumulpot na way sila. Pwede nyo pa ilagay dyan na spying, pwede nyo ilagay dyan na drone drone attack, yung mga ganun ba. Anything under the sun. Pero lagay nyo ng phrase na, and all those hostile acts that will be considered by both parties that they agree as hostile aggression. Wow, ang lapad. Tapos bigyan niyo ng kopya si Hung Hang. Si Hung Hang.
yung sila mga buwang. Yun, nabubuwang. Ang mga nahibang. Dapat yung persona non grata na, yung Chinese ambassador. Tapos nun, sige, tignan natin. Kung di natigil yung China. Kasi, kung titignan ninyo, ever since, iyak tayo Ever since, galit tayo. Ever since, ganito, ganyan. Panay ganun tayo. Pero sa gawa, wala Tapos, kakala natin, yung ginagawa natin, it is enough. No, it is not enough. What would be enough is to stop China, checkmate ba? By just adding those words, and or hostile aggression. O di natigil. Kasi kung hindi, triggered yun Lahat ng ginawa niya ngayon, hindi niya pwedeng gawin ulit because nilagyan mo sila ng teka, huwag niyong gagawin na ulit yan, lumang style na yan, kasi kasama na sa bago naming Mutual Defense Treaty ng, kunyari, September of 2023, na sinasabi natin sa Amerikano na pag di kayo pumayag dito, i-abrogate namin yan. Alis kayo. Yan ang gusto namin ilagay. And or hostile aggression. Kung baka tumayo naman tayo para sa Pilipinas. Hindi yung, ano ba gusto ninyo? Ano ba gusto niyo? Gusto niyo ng beses? Sige. Bulldozer kayo? Sige. Nakakaisa tayo. Nilalagyan nila ng airport, no? Ang tanga natin Hindi natin alam, tayo yung gagawing isasabak Because sa kanila, it takes time for them to go to the war zone. Ang layo nila Tayo yung nandito, harap natin China. Tayo yung flashpoint, yung South China Sea. Tapos, you do not expect that they will be fighting right away. Because hindi nila kayang lumaban basta-basta dito sa area nato, sa tropical climate, no? Hindi na basta-basta lumaban. Aminin natin, mas ang Pilipino, mas resilient ang Pilipino. Nakita na natin nung pa. Mas resilient tayo. That's why tayo yung aasahan. Tayo yung matapang Sila yung technologically advanced. Sila yung military power. Pero tayo yung action man. Tayo yung doer. Tayo yung lulus. First wave atake. Second wave atake. Meron pa ba? Marami pa. 40 million pa sige, atake. Kasi marami, 40 million, pero hindi natin tinuturuan. Hindi natin inarmasan. Kaya, something's wrong with us, the way we're thinking. So, if you want China to stop their aggression, yun printing a map that is 10 line claiming that it is Chinese territory. That is hostile. Hostile intent. Gusto nyo, dagdag nyo. Hostile intent and aggression. Imagine that. Malimit yung niya, yung kikilusan niya. Yun yung objective. You cannot stop them physically. You have to stop them right at the bud. Kung saan yung thinking nila that they can aggressively move forward and take our waters, take our shoals and islets and whatever, make their own bases there, and then limit our movement. It's because we did not nip it from the bud. Kaya nga ang solusyon dyan ngayon na nandyan na sila is i-limit mo na, sara mo na yung kanyang options kasi marami silang options. Dapat matigil yung ginagawa nila. And the way to do it, ang sagot mo do sa mapa nila ng 10 dash line, from 9 dash line naging 10 dash line, sagutan mo ng 10 point na changes, amendment, 10 word amendment sa Mutual Defense Treaty and or armed attack and or hostile intent and or hostile intent or aggression. Defined below but not limited to. Dami nun, 10 words lang
Isip kayo. Parang pang-asar ba? Pero nilalagay natin. 10 dash line, ito sa amin, 10 words. Dinagdag namin sa Mutual Defense Treaty. Mga ina nyo, di ba? Ina nyo. Sige, subukan nyo ngayon. Subukan nyo ngayon mag-laser. Subukan nyo mangharang. Subukan nyo dangerous maneuver. That is hostile aggression. And we will sink your ship. Hindi kami matatakot ngayon. Why? Kasama ang Amerika pumirme. Pumayag tayo ng nuke yung mga ganyan, defensive capabilities, interoperability, lahat ng freedom of navigation patrols na yan, lahat na yung mga defense na yan, tapos yung mga training, etc. Nilagay pa yung South China Sea. Sana, nilagay na lang natin yung ang objective nga para ma-upgrade siya, ma-evolve siya to fit what is happening now. What's happening now? Everything that has happened with 455 plus and still going further, still going, parang battery, no? Na reklama natin because it will never end because we do not see the light. Ano ba dapat ang gawin natin kung para matapos yung ginagawa na yan na hindi tayo pupunta sa gera? Takutan takutan. Ayaw natin ng gera pero yung papel na yon, Mutual Defense Treaty, yun ay sagot natin. We amend it. Yun na nakikita ko And while there's no war, let's prepare for war. Because inevitable yon. May mauna dyan, either China or US. It's not important kung sino mauna, China or US. Because ang bottom line, either China or US ang mauna, they declare war on each other, hatak tayo. Mutual Defense Treaty. Armed attack. Kung ang US ang nagkaroon ng problema, tayo. And we're not prepared. So, defense officials, isip-isip. Something's wrong with the way we're doing it, no? We're approaching it sa equipment-wise, pero dito sa human resource, we're not ready. And people will die. Dahil sa incompetence ng ibang tao. Dahil sa lack of foresight ng ibang tao. Dahil sa lack of will ng ibang tao. So, there's nothing wrong with asking the Americans, let's sit down again. Secretary of Defense Lloyd Austin, let's sit down again, and we have to talk about our Mutual Defense Treaty. There was an oversight. We did not include the most important words or provision. And what is that? We did not include and or hostile aggression. Because that will solve the problem that we're facing now. Kasi hindi tayo matakot ngayon na upakan natin. Matakot Amerika. Kasi upakan natin. We have the right na upakan. Kasi ganun-ganun. Dinedefine mo nga But we have to do something na ewan ko. Opinion ko lang naman yun Opinion ko lang naman yun. So, pwede akong mali. Hindi naman ako eksperto. Pero, ang alam ko, pagka nagsimula yung gera na yan, hindi tayo handa. Maraming mamamatay. No? So, ewan ko So, user, na napatagal ako ng pagsasalita. Thank you for the comment, user, Oscar Uniform 9 Hotel Whiskey. Okay. Joel La Paz, good afternoon, Pinoy survivors, and God bless you all. Okay. Randy Shades, good day and blessed Sunday to you, sir. And kabrigadang Pinoy survivor, God bless us all. God save the Philippines. Thank you, Randy Shades. Belated happy weekend, happy Sunday, and it's a great week ahead. God bless.
Lagalags. Lagalags. Nalaglag, oh. Lagalags. 8531. Sir, pwede ka nang mag-senator para may para may boses ka yung mga farmers sa Senado kasi napansin namin walang nagsasalita about sa mga farmers. Ayoko mag-senador. Ayoko. Sorry ayokong politika eh. Ano yan eh. Okay na to mag-vlog. At least nasabi ko na yung ano ko, yung laman ng utak, laman ng damdamin ko, laman ng isip ko. At nakikinig kayo at hopefully may mga tao sa gobyerno na nakikinig din. Tapos masabi nila, maalimpungatan, oo nga no, mali mali. Mali yung EO 39 mukhang kulang nga no. Ngayon ang pinaproblema nila, umaalma yung mga trader, yung mga retailer. Kasi nga naman, binili mo ng mataas ang punan, binili mo kunyari ng 55, bebenta mo ng 60 kasi konti lang ang tubo mo, piso-piso lang kunyari ang retailer side, mga piso, 2 piso na lang ang tubo eh. Minsan yung iba 50 centimos lang eh per kilo. So, kunyari bibili mo ng 55, benta mo ng 56, 57, by Tuesday mandatory na buong Pilipinas 41, 45 na lang. Lugi. So dapat nag-EO 39 ang presidente, DA, dapat meron kayong study man lang na naintindihan nyo, o kaya with cahoots sa DTI, na napag-usapan ninyo, gaano katagal ba on average ang ginagawang inventory ng mga retailer natin. Yung mga retailer, ikaw, store A, store B, store C, nag-conduct sana muna kayo ng due diligence. Ikaw, ilang kaban? Ikaw, ilang kaban? So, small, medium, large na mga retailer, groceries, etc., market, public market, lahat ng klase ng retailer, and then lahat ng klase ng trader, yung mga biyahe, and lahat ng klase ng may mga warehouse, gaano karami yung imbak ninyo? Ano yung inventory ninyo? And then from there, you can decide to put a time line kung kailan mag-effect yan. Banatan nyo ba naman bigla ng 45 tsaka 41 effective September 5, Tuesday? Talaga marami magalit. Kung ang ginawa na lang ninyo, simula ngayon, ang buying is 20 pesos, 21, 25 sa farmers. Yun ang minimum ng floor price. Boom! Wala muna yun. And then, binibigyan ko kayo ng timetable by effect. Siguro ba naman, give you 1 month. Kung meron kang 1 month supply, 2 month supply, 3 month supply, given 3 month supply, boom! I-effect yung 45 tsaka 41. Maximum. So meron kang 3 months. Ba't ka bibili ng marami ngayon? Di ba? Bibilin mo 21, 25. Specified yung floor price, minimum buying price. Sana ganun. Isip-isip sana, no? Problema. Gumawa kayo ng iniisip nyo na because sikat yan, popular na ma-stop yung pagtaas ng bigas na 60, 70, 55, ganon. Dati galing sa 40, 38, mga ganon, 44, 45. Ngayon, nagsa-70 na yung iba eh. Kaya may 70, sino bibili nun? Yung mayayaman. Kaya mo sila. Ang iniisip ngayon is yung paano yung karamihan, ang kaya lang. Mahal na yung 50 55. Pero marami ko alam na tinitignan ko sa palengke nga dahil bumibili nga buti pa ito, nakakabili ng 60. Ako ano lang ang bili ko, 55 Nahanap ko, ano ba pinakamura? 54 sir. Mukhang inamag na yun. Galit sa akin yung tindera kasi parang grabe ko mamintas. Mukhang inamag na yan. Tapos pinagpag lang. Yan yung 54 na yan. Saan yung sumunod dyan sir? Ito 55. Parehas lang naman. Kaya ang ginawa ko, bumili ko nung maganda, bumili ko nung pangit, pinaghalo ko. Ay, ang kinakain namin, okay naman pala yung paghaluin.
Practical, ano. Buti hindi ako bumili ng sako. Kasi kung sako, din nagsisisi pa ako. Effective Tuesday, 45 na. Oh. Ay, nako. Talagang mali yung ginawa na yun. Well, anyway, sila yung nakaupo eh. Wala tayong magawa. Ingay lang tayo. Okay, Sharon Molero. Sharon Molero, tama ka sir, naintindihan ko. Thank you, Miss Sharon. Thank you. Sharon Molero, tama ka sir, naintindihan ko. Uy, dinalawa. Thank you. Thank you, Sharon, for the comment. First time, no, nag-comment. Lagalag, 8531, tama ka sir. Sana maisip ng government yan. Sana nga eh. Sana mapanood tayo. Government, kung nanonood kayo, kung sino man sa gobyerno nanonood, pakisabi sa authorities na Executive Order 39 kulang, naglagay ng price cap, dapat yung price cap, meron kang timeline kung kailan effective. Hindi pagkaka-announce mo, ilang araw lang, effective na kagad. Because you have to consider, nagninegosyo din itong mga retailer. Bumibili na ng mga bigas yan eh. So dapat binigyan ng timeline, pinag-aralan yon. Kunyari, 1 month inventory or 2 months inventory, depende kung ilan yung inventory talaga on average, and shield them. Dagdagan mo ng konting isa pang linggo o 2 linggo, and then boom, effective ito, i-announce mo 3 months from now. October 5, November 5, December 5. Boom! Umani na yung mga farmers. Ang mas maganda, aani sana yung farmers, October, dapat ang ginawa, floor price. Dapat ang bili, 21.25. Pinagsabay mo yun, nagbigay ka ng floor price, effective immediately, yun dapat. Ang bili sa farmers, 21.25. Meron kang minimum buying price. Yun, protected yung farmers mo. Tuwan-tuwa yung farmers niyan. Tapos, effective 3 months from now, 45, 41. Ang ganda sana, no? Sana naging advisor na lang ako. I-advise ko pa na kalokohan. Ay, sayang ano. Isip-isip kasi. Hindi yung bira ng bira na hindi nag-iisip. Mahirap yun. So, hanggang dito na lang ako. Isa na lang, Cherry Rosales. Magandang gabi sir, magandang umaga. Tama sir, niloloko mga farmers. Pag anihan, bababa yung presyo ng palay. Pag walang ng anihan, ang mahal ng palay. Because walang empowerment yung mga farmers. Talagang na ano mabubulo ka nga ng bigas, tumatakbo yung tubo sa utang mo, mapipilitan ka, ibagsak yung presyo mo. So, wala Pero kung protektado sila ng isang Executive Order 39 na may minimum buying price, okay sana. Hindi So, yun. Thank you for the comment. Hanggang dito na lang mulit ako at tumunog na yung timer ko. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagpapanood at sa inyong tiyaga. God bless everyone. God bless the Philippines. Have a happy week ahead. Bye-bye.